Yung safety feature nito, makikita nyo may overload monitor. So yung test equipment namin, kapag may open CT o may shorted na PT, automatic i-stop yung injection. So safe siya. Malas mo lang pag nahawak sa'yo nag-short yung ano. But basically, ito lang. Ang expected natin na na reading is dapat nasa 69 kb and ano sa current natin using 600 is to 5. 600 is to 5, 120 times 0.1. Ilan yun? 12? Pakita ko na lang dito siguro. So, ito yung So, ito yung actual 11.95 yung in-inject natin na 0.1 0.1, 0.2, 0.3 makikita nyo 11, 24, 26 so tama naman siya. Tapos yung angle natin is 0, negative 120, 120. Sir, ba't may laman itong derive? May laman din yung measure. Napansin nyo dapat equal siya. Kasi nga sabi ko yung derive, galing siya sa 3IO ng system. Doon sa tatlong pase, kinumpute yung 3IO. Tapos yung measure, may pang-apat na CT. Yung pang-apat na CT yung nagre-read nung setup mo ng tatlo. Yung return ng tatlo, pinasok mo sa kanya. Yung voltage natin, 69 kV to 115, so tama naman, 30, negative 90, 150. Pag line to neutral naman, 39.82 angle 0, 39.82 angle negative 120, and 39.82 angle 120. So tama. So ngayon, nag-full load lang ako, 120, 120, 120. So ito yung first step. Bago kayo mag-compute dyan, measurement muna. Tingnan nyo muna kung yung ini-inject nyo, sinasimulate nyo yung actual kung paano sa power system. I mean sa setup sa labas. So, kanina, may nakalagay dun sa presentation ko yung setting, pero yung kagandahan ng test equipment na to is ino-automate mo yung testing. Pinapabilis mo. You have to do is, magkaroon ka ng X-ray file nung same na model nito, kasi si Omicron kompleto nyo na lahat. Kailangan mo lang i-adapt kung ano yung nakalagay na setting doon sa test object mo. So, ginawa ko dito is ito na yung mga protection elements ko. So, I-stage 1, I-stage 2. Ito yung 1.25.1 kanina na TMS. Now, activate ko lang. Since naka-forward siya, ito yung forward direction na tinitingnan niya. From 30 degrees up to negative 150 degrees. Paano ko ba ano yun?
cosine 30, ilan ba ang cosine 30? 0.866 ba? Ang power factor. Square root of 3 over So, pwede ka pa rin naman up to 45 degrees kasi ang cosine 45 ay square root of 2 over 2 eh. Over 2. Tama. Pagdating sa power factor mo, ito yung tinitingnan na forward direction. Now, from 30 up to negative 150. Likod ng relay na itong 180. Ibig sabihin niya nasa likod ko na. So, wala akong pakialam dyan kung naka-directional yung setting. Ito, yung sinabi ko kanina, magtetest ako ng pick-up, drop-off. When we say pick-up, drop-off, inaalam ko kung yung current na sinet ko ay tama, ang pick-up and drop-off. Hindi ito time. Ito ay current na marilate mo. Kung kailan siya actual na magpipick up at kailan siya actual na magpa-drop-off. Sinasabi ko yung contact ng N-star. Naka-straight yung program ko dito. And ang mga type of fault na ini-inject ko is meron akong 3-phase line to line. Sobrang convenient na lang kasi itong setup na to. Malalaman niya na yung sinet ko kasi is 1.25. Ang actual niya is 1.263. Ang drop-off niya is 1.193. So, sir, paano ko malalaman na pasado? Malaman ng equipment na pasado. Dahil dun sa ginawa ko na X-ray. Pero, sa pagdating sa pick-up drop-off, usually it's plus minus 5%. Now, sa relay, ang pick-up is plus minus 5%, ang drop-off is plus 5 minus 10%. Kaya mahalaga na ma-check nyo yung relay manual. Nandun yung criteria na. But for rule of thumb or yung normal natin, saka mas acceptable siya, plus minus 5%. So si relay, mag-a-act siya once umabot ng 1.263, magpipick up na si relay. Magti-trip na siya, yung ibig sabihin doon. Pero pag bumagsak siya up to 1.193 galing sa mataas, hindi siya magti-trip. Na parang restrained siya. So ito yung values ngayon ng pick-up drop po. Next is characteristic curve test. Nakikita nga ito sa gilid. So, tinitest natin yung curve na yan. Kasi yung setting natin, yung IDMT curve na formula, asymptotic. Yung sinet ko pala is merong simple inverse, tapos meron akong instantaneous. Ano to time over current. Habang tumataas yung current, bumibilis yung trip time. Sa pag-coordinate kasi, ang movement ng graph mo from left to right, ang adjustment is current. Ang movement na up and down, ang adjustment is time or TMS, yung time multiplier setting. So, baka sabihin kasi ng iba yung hinahatak-hatak lang sa curve. Para at least naiintindihan nyo, kapag ka naghatak kayo sa kanan, naghatak kayo sa kaliwa, or tinaas mo binaba nyo, ano yung mapapalitan sa setting nyo? So, dito ulit, nag-set na ako ng, yung kay sir, sabi niya, nagtetest siya ng mano-mano. But dito, tetestin natin lahat ng type of fault from A, B, B, C, C, A, hanggang 3-phase. Tapos increasing. Siguro ang testing nito around 2 to 5 minutes siguro. Pag niran mo siya. So 96 na expected niya. Yan. Tingnan natin itong 1.563 yung in-inject ko. Ang expected ko ay 3.170. Ang actual ko ay 3.246. So may deviation lang na ganito. Sa deviation, 5% ulit. No? But some relays nga, sabi ko minsan umaabot sa 5 plus minus 20 milliseconds, 50 milliseconds, kung ilang percent. Kaya mahalaga makita nyo ulit yung manual na gagamitin nyo. And yun, sir, yung in-inject mo, pwede akong magturo habang nag-i-inject, di ba? Yun yung kagandahan ng meron ng software. Kaya baka pabili mo na sa ring software kung sa'yo. Puno yun, di ba, sir? Mas maganda yan. At least,
tuloy-tuloy na yung testing. Pero magagawa pa lang to kapag na-apply mo yung setting nung relay. Dapat mag-communicate ka sa relay. So, habang nag-i-inject siya, ito yung sinasabi ko na software, Easergy Studio. Nakakonect ako sa relay and ito yung setting. Kanina, na sinabi natin, ang overcurrent ko is nasa 1.25 TMSS.1. Directional forward and IEC S inverse. Ganun siya. Magulo masyado, ang dami niya. May separate akong slide, bibigay ko na lang para maaral niyo yung P140 kasi kulang yung oras talaga natin dito. Para sa P143 lang to. Nasa yung CTBT ratio, ito, nandito. Yung sinet nyo na 69 kV to 115 volts. 600 is to 5 na CT ratio. So, ang pakarami ng setting, mas maganda, buksan nyo sa manual habang binubuksan nyo itong software. Bukod dun sa setting na sinasabi ko, meron kang tinatawag na programmable scheme logic. Paano nyo pinaprogram yung input-output? Kasi, narig dyan na. May setting ka na, nag-a-act na siya, nag-trip na siya. Pero, saan siya mag-trip? Kung makikita nyo dito, merong binary output 1 and 2. Pinoprogram ko sa any trip at any start. Medyo madami yung software, marami kang tatawagin dyan. Meron kang available na signals. Kung ano yung gusto mong patripin, papasok mo sa binary output. Para ka lang paano ba to? Computer Programming Logic 1 ba natin yan? Nung college na. So, dito ginagamit namin yung AND, OR, NOR. Kasi ano naman siya logic gates lang siya. Tama. This is for MICOM series. Yung iba, wala nito. Yung iba, nagbo-boolean algebra sa SEL.